Hinimok ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan ng pribadong sektor na maging aktibo sa pagresolba sa kakulangan ng classroom sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 7362 na inihain ni Yamsuan, hinihikayat ng civil society organizations na makilahok sa Classroom Building Acceleration Program sa pamamagitan ng pag-adopt sa alternatibong procurement modes at pinasimpleng accounting, auditing at liquidation procedures sa private sector participants. Aatasan din ang mga kwalipikadong local government units na magpanukala at magpatupad ng classroom construction projects gamit ang pondo ng national government. Ayon kay Yamsuan, maaaring lumala ang classroom shortage sa taong 2028 dahil 51,000 public school buildings ang nakikitang hindi naligtas gamitin. Kailangan anyang tutukan ng malawakang classroom backlog at naipamalas naman ng pribadong sektor na may kakayahan ito na magtayo ng school buildings na mataas ang kalidad at mas mura ang gastos. Nakasaad pa sa panukala ng kongresista na magkakaroon ng mandato ang DBM, Government Procurement Policy Board at Commission on Audit na bumuo ng mga mekanismo na magbibigay daan sa partisipasyon ng private sector groups bilang project proponents. Kukonsultahin naman ng Department of Education sa usaping ito. Naniniwala si Yamsuan na hindi kakayaning mag-isa ng gobyerno ang problema sa mga silid-aralan nang nag-iisa. Kaya mahalaga ang shared responsibility at whole-of-nation strategy. Sa panukala, itatakda sa pagitan ng 1.6 million at 2.1 million pesos ang halaga ng konstruksyon ng 1 hanggang 4 na palapag na school building. Ngunit maaari itong i-adjust sa maximum na 20% para sa pagkakaiba sa market prices, site conditions, labor cost, transportation at logistics at iba pang aspeto sa rehiyon, basta't pasok sa minimum performance standards and specifications ng DepEd. Kamakailan ay isinama ang panukalang CAP Act sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.